So tayo manalangin po. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Manaming nasa langit, Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na kami ay sama-sama, Panginoon, upang manalangin, makinig ng iyong mga salita, Lord. Salamat, Lord, maging sa awitin, Panginoon, na tunay, Lord God, na ikaw lamang aming pag-asa, Panginoon, ikaw lamang ang aming liwanag, Panginoon. Salamat, Lord, at hayaan mo, Panginoon, sa simple message, Panginoon, na iyong ipapahayag, Panginoon, sa gabing ito ay nawa, Panginoon, maitanim sa aming puso't isipan, Panginoon, at upang sa ganun, Lord, lalo pa kaming ma-edify, Panginoon, ma-empower, ma-encourage, Panginoon, sa mga salita, Lord, na aming mapapakinggan, Panginoon. Kaya, Lord God, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang marinig, Panginoon, sa mga sandaling ito. Salamat, Lord God, sa iyo lahat ng papurit ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dalawang verse lang naman po yung dadaanan po natin. So, pwede po tayo sa Matthew 5 verse 13 to 14 po. Sa NKJV po. Thank you po. So, pinapagatan ko po ito na, why did God compare us po to salt and light of this world, not sugar and light po? Bakit napaisip nga ako, bakit kaya hindi sugar and light? So, sinabi niya rito, salt and light. So, basahin po natin. Sabi niya rito, you are the salt of the earth. Sabi niya rito, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Sabi niya rito, it is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden po. So, pwede po sa Tagalog po. Thank you po. Kayo ang asin ng, sorry po, mabahin. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano niya ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Since 17, kayo ang ilaw ng sanlibutan at isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So, habang minimeditate ko po yung verse na yan, so napatanong po talaga ako. Sabi ko nga, oh nga, bakit kaya hindi sinabi ni Lord na sugar and light? Bakit sinabi niya sa verse na ito, salt and light of this world? So, dadaanan lang po natin. So, ano ba yung mga usually na alam natin na kinds of sugar po sa market, di po ba? Ito yung mga granulated, di po ba? Mga brown sugar, mga muscovado, di po ba? Marami pong klase ng mga sugar in the market, especially kapag diabetes ka, di po ba? Yung mga friendly sugar na sinasabi nila, substitute nila is yung mga stevia po. So, sugar po talaga is specifically yung glucose po talaga. Kung napag-aralan po natin to yung mga previous natin na nag-aaral tayo, di po ba? Sinasabi rito na it will provides po sa katawan natin yung mga essential energy needed po para sa ating mga utak, sa ating mga brain function and cell activity po. So meron siyang kinocontribute po, primarily fuel sa ating brain, especially sa ating mga memory, sa mga learning natin, yan po. At ini-store niya po dyan yung sinasabi nilang yung form ng glycogen po. So mapapansin nyo rin po ba, manonotice nyo sa mga athletic na lang po, na lagi silang umiinom ng energy drink. Kasi nga po, it replenish po yung mga muscles nila sa glycogen stores po para nahe-helps po yung delay po ng fatigue nila during po yung prolong ng exercise nila. So, kailangan po nila yon yung sugar na sinasabi po. So, mapapansin din talaga natin na ang sugar talagang marami po siyang ibinibigay na when it comes po sa ating mga panlasa, di po ba? So makikita natin ngayon almost lahat na nasa market natin matatamis, di po ba? May mga chocolates, ice cream, di ba? Yun yung mga comfort food na sinasabi natin. But then, syempre, meron mga side effect po yan. Alam naman siguro natin, di po ba, na kapag nasusobrahan talaga tayo, di po ba lahat naman ng sobra is talagang hindi maganda sa pangangatawan natin, di po ba? Yun dyan yung magkakaroon tayo ng weight gain, di ba? Yung mga acne, mga increase ng yung pagkagutom natin, yung mga mood swing natin, yan. So, the same time po, yan, nagiging cause ng heart disease, di po yan, mga diabetic, yung type 2 diabetes, and yung mga cognitive decline po. So, marami pong binibigay talaga na, kung makikita natin, maraming mga good and bad talaga. So, paano nga ba natin nakokontrol yon? When it comes naman po, kung literal na sugar yung pinag-uusapan natin dito, di po ba? So, dadaanan naman natin yung sugar po. So, di pa ang salt po pala, sorry. Ang salt di po ba is yung sinasabi nating sodium chloride, di po ba?
So marami kasi din salt sa market na alam natin, yung mga Himalayan salt, di po ba, yung mga sea salt, yan, yung mga iodized salt. So hindi na tayo familiar sa mga ibang salt, pero sa market, yun lang yung usually na ginagamit. Diba? Mapapansin niyo po ang Himalayan salt, di po ba? Ginagamit yan usually ng mga meron ng sakit, di po ba? Yung mga may mga diabetic complications sa katawan nila. So marami rin po pala. Nung chinek ko nga si Mr. G, so si Google sa kung ano ba yung mga binibigay ni salt. So nabasa ko po din, sabi niya rito na ang salt daw po is nagko-contain siya ng essential nutrient na yung sinasabi nga po nating sodium. So marami siya palang ginagawa talaga sa ating katawan. So yung mga fluid balance natin, nare-regulate niya yung blood pressure natin, di po ba? Akala kasi natin pag salt, parang ordinary salt lang. Pero kung titignan po pala natin, marami po pala siyang naibibigay na nagkagandahan sa atin, di po ba? So, ang salt daw po is nagko-contribute sa production ng hydrochloric acid natin sa stomach, which is important daw po pala sa digestion natin, na pinapatay daw po niya yung pathogens, which is yung mga bacteria, yan, mga fungi, mga viruses na yun alam natin na malaking role talaga siya sa human body natin, na yung salt na to is kailangan pala na rin sa katawan natin. So marami rin, di po, pag tinicheck natin, marami mga salt preserved na pagkain, di po ba, kagaya ng mga meat, di po ba, alam natin yan, yung mga bacon, yung mga ham, di po ba, yung mga fish, di ba, yung mga salted, yung mga salmon, yan yung mga usually na pre-preserved, kumbaga po. And then, example din po natin dito, yung mga pre-preserved po na salt, na through the salt po, ay wait lang po, wala. So sa mga vegetables po, so kung familiar po tayo sa mga pickles, di po ba, yung mga pre-preserve din po natin ng mga raw mangoes, yung mga tamarind, di ba, sa mga dairy din, yung mga salted butter. So napatanong din ako, sabi ko, bakit nga ba talaga ginamit ni Lord yung salt, hindi yung sugar? So nag-question ako, sabi ko, tapos hanggang doon sa na-realize ko na, ay parang, oo nga, no, sabi ko ganun. Kumbaga, yung preservative na yun, yung salt na ginagamit is kung sa spiritual life natin. So, kailangan daw talaga na tayo as a Christian, di po ba? So, kailangan meron tayo nagsisimbolize as a salt of this world. Hindi po tayo sugar. So, kung makikita na, di ba, may mga sugar coating na sinasabi ang world na to. So, hindi tayo doon. Kumbaga, the question is, how do we preserve ourselves po in the eyes of God? So, syempre, andyan yung meditating His Word, di po ba? How we act or react in any circumstances po ng buhay natin. So, ang tanong, nagiging asin pa po ba tayo or nagiging matabang na po tayo when it comes sa ating Christian life po? So, yun nga, so it reminds us lang po na kailangan daw po, pagbalikan po natin yung sinabi ni Lord dito sa Matthew 5:13, sabi niya, you are the salt of the earth, sabi niya rito. But if the salt loses its flavor na daw po, how shall be it be seasoned? So sinasabi ng Panginoon na kailangan daw po bilang tayo as a Christian, di po ba? So kailangan how we react, how we comment, di po ba, sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin. Kailangan nag-glorify po si God. Sabi po sa Mark 9:50, di po ba, sa NKJV rin, sabi niya rito, salt is good, sabi niya rito, but if the salt, sige, punta po tayo sa Mark 9:50 po. Sabi niya, salt is good daw po, but if the salt loses its flavor, sabi niya, how will you season? Sabi niya rito, have salt in yourselves and have peace with one another. Di ba? Nung binasa ko yun, nung may kadugtong na have peace. Have salt in yourselves daw po and have peace with one another. So, paano nga ba natin binibigyan kumbaga paano natin na pre-preserve yung sarili natin as a Christian po? At saka paano tayo nakikipagkasundo with one another po. So, di ba, Jesus didn't compare us na something that is sweet, pero weak naman tayo. But rather, di po ba, He compared us to something na bold, pure and unshakable po. So kailangan po as a salt, di po ba? So kailangan talaga how we react, how we navigate kumbaga sa mundong ito. So maraming instances, di po ba, na kung ikukumpara natin kung yung sugar, ganyan yung mga sugar, yung mga negative things na nangyayari, di po ba? Mapapansin nyo rin din ang mga unbeliever, di po ba? They are easily divert their attention sa mundo. Compare kapag salt ka as a Christian, di po ba? Nire-represent natin ang Panginoon.
hindi ganun kadali kumbaga na ma-attract sila, but then through the help of our Father, di po ba, our Jesus, mas madali nating nare-represent si God kung tayo as a Christian is babad tayo, na preserve natin yung pagiging Christ-likeness natin, the way natin sa makikipagsalamuha sa mga tao, di po ba? Kasi kapag hindi na tayo ganun ka, kumbaga ganun ka alat kumbaga sa Panginoon, is madali na lang tayong ma-shaken. Kaya sabi niya, diba, we are the salt and light of this world. So madalas naman nating nababasa yan, napapakinggan sa kanila na we are the salt and light. So kung i-meditate, kung lalaliman natin, o nga no, bakit hindi sinabi ni Lord na sugar tayo? Kasi based na lang sa mga experiment, di po ba, try po natin yung salt at saka yung sugar ilagay sa isang place, di po ba? Mas madaling nakaka-attract. After few minutes, balikan nyo po yung mga insects, especially yung langgam, mas madaling na-attract sa sugar. Pero yung salt nilalayuan, di po ba? Ganon din po tayo. So as a representative of God, nagiging asin po tayo. So, paano natin nire-represent ang Panginoon po, di po ba? So, nagiging sugar-coated na lang ba tayo as a Christian para ma-attract natin sila, or still we are standing na salt pa rin tayo despite na may mga nangyayari sa atin, mga criticism, di po ba? May mga pinagdadaanan tayo, di po ba? Nako-compromise na ba na yung pananampalataya natin sa Panginoon? So, sabi ng Panginoon, we are the salt and light. So, laging mayroong magkasama po silang dalawa, salt at the same time sa light po. So, balik po tayo ulit sa, wait lang po. Yun, sabi niya po rito, it is then good for nothing but be thrown out and trampled underfoot by men po. So, marami, di ba, pag nakikita natin, marami mga Kristiyanong nakakilala before, malalalim sa Panginoon, but then, dumating yung mga pagkakataon na nag-backslide na sila, di po ba? So, yun yung mga nakakatakot na once na dumating yung pagkakataon na dumating ang Panginoon, the same time, ganun yung ginagawa nila. Di po ba? They are trampled underfoot by men. So, pag parang yung lahat ng pinagpaguran mo, nagiging nothing na lang. Kasi sabi ng Panginoon, you are the light of the world. So, paano nga ba tayo mag-shine, di po ba? Light of the world po. So, madali na lang sigurong familiar naman sa atin as a Christian, di po ba, na paano tayo magiging light of the world, the way we act. Sabi ko nga, the way we react, di po ba? So, kapag may mga stress na tayo nararanasan, kaya ako hindi ko ginagamit yung word na stress kapag especially sa school po. So actually this past few days po talaga nabu-burnout ako. Nabu-burnout ako hindi sa school. So meron kaming foundation kasi na for 3 days po. So dumating yung point na parang napapagod na ako. Sabi ko, parang lahat na lang sa akin. Yung kumbaga, nabu-burnout ka na sa mga negative na may mga kasama mo. Siyempre, yung iba doon, mga hindi pa Christian, the way they react, immature pa. So, pinaalala sa akin ng Panginoon din ito na Mark 5:13-14 na you are the salt of the earth, di po ba? Paano mo na lang sila may encourage, paano na lang magre-reflect sa'yo si Jesus kung ikaw mismo, di po ba, nawawalan ka na ng tabang. So, kailangan talaga na we as a Christian po, ano man yung mangyari sa buhay natin, kailangan yung salt na meron dito, na kumbaga yung salt na yung mga salita ng Panginoon, kailangan na-motivate tayo, na-cultivate po yan through reading His Word, through fellowshipping, di po ba? Through devotion, di po ba? So kailangan yung asin na meron sa atin is wag pong mawawala. So yun lamang po, short lang naman po siya. So, very common naman po naririnig natin to. So, I encourage po ang bawat isa po sa atin na sa Matthew 5:13-14 po na kailangan po, we as a Christian po is mag-stand po tayo sa salita ng Panginoon, mag-stand tayo, ano man yung sitwasyon na nangyayari, magulo man, di po ba? Tsaka ano man yung mga confusion na meron sa atin, still kailangan wag mawala. Kumbaga, wag mawala yung trust natin, yung faith natin sa Panginoon. Kasi once po na mawala yun, di po ba sabi ng Panginoon, it is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men po. So nakakatakot po yung bagay na yon. So kailangan po, we as a Christian po, kailangan nakikita sa atin sa the way we act, the way we react, paano tayo manindigan sa salita ng Panginoon, sa salita ng tao po. So, ano man yung napagdadaanan natin o mapagdadaanan pa natin, sabi ng Panginoon, kailangan tayo ay maging preservative, kumbaga. We preserve, kumbaga,
So, hindi natin hahayaan na yung pananampalataya natin is mawalang kabuluhan na lang ng ganun-ganun na lang po, di po ba? And then sabi ng Panginoon, we are called to preserve daw po sa ating mga kaibigan, sa loved ones po natin, sa mga kaklase natin, di po ba? Even sa mga katrabaho po natin, even sa mga strangers, di po ba, na dapat ibinabahagi natin yung salita ng Panginoon. So, we are called to preserve them po para nang sa ganun po maging tasty din po sila like us po na nagiging flavorful po in the sight of the Lord. Kasi kapag nawala na po talaga yung salt na yon, paano pa natin paano pa makikita si Jesus sa atin kung tayo mismo nawawalan na po tayo nun. So yun lamang po yung reminder sa atin ng Panginoon na huwag mawawala po yung salt sa atin as a Christian. At the same time, nagiging light of the world po tayo. So yun lamang po.